Love at first sight. Yan ang naramdaman ni Rose kay Victor. Sa unang beses na umibig ay ibinigay ni Rose ang kanyang buong sarili. Ito, first guy na na-meet ko, parang kumakalabog na yung puso ko. There's something na. Sa kanilang pagkikita, naging mapusok sina Rose at Victor. Iyak ako ng iyak kasi nga yung iningatan ko virginity, hindi pa ako nakaranas ng ligaw, ng boyfriend. And then parang doon ako nagkaroon ng struggle na it was a disgraceful part of my life kasi na-depress po ako hanggang sa parang naloka. Wala ako sa sarili ko kasi iyak ako ng iyak. Paano na, baka mabuntis ako, ano sasabihin ng tao sa akin. Ang solusyon ay hanapin si Victor Bakay at pananagutan niya yung nangyari sa amin. Ipinakasal si Rose at Victor sa pag-aakalang ito ang solusyon sa pinagdaraanan ni Rose. Ngunit tila mas lumala pa ang sitwasyon. Naging abala sa trabaho si Rose habang si Victor naman ay naghahanda sa pagpasok sa Philippine Navy. Nawalan sila ng oras sa isa't isa. And then doon na lumabas po yung pagiging violente niya. Pumapasok pa ako noon sa Diliman Preparatory School na meron sakal, may mga pasa ang mukha. Nang minsang ma-ospital si Victor habang nakadestino sa Palawan, surpresang binisita ni Rose ang asawa. Naku po, nadatnan ko, may ibang babaeng nag-aasikaso sa kanya doon sa ospital. Hindi ako nagwala, kundi tinapik ko lang, "Uy, kamusta ka? Kagagaling ka lang, nagbakasyon sa akin. Ito nang nangyari na confine ka." At sino tong babae? Buti naman may nag-aalaga sa'yo. Nice meeting you. Nakipag-ganon ako, pero kalabog yung puso ko, sobra. Humingi ng tawad si Victor kay Rose. Pinangako niyang magbago na siya, na hindi na niya ako sasaktan, na maging good husband na siya. Di rin nagtagal ay nabali ang mga pangakong iyon ni Victor. Doon ako nakaranas ng matinding physical violence, na isang suntok niya lang dito. So talagang totally pumaloob to at nagkaroon ng multifracture. Nasaksihan yun ng tatay ko. At nanghina din yung tatay ko. Iniwan ni Victor si Rose sa ganoong kalagayan. Si Rose naman ay labis ang pag-aalala sa ama na sobrang naapektuhan dahil sa pangyayari. Paglabas ko sa hospital ng Cavite, namatay naman na yung tatay ko. So ito na po yung nawalan na po ako ng kakampi. Sino na po ulit magtatanggol sa akin? Bakit naman po pinawi niyo sa akin kaysa isang nagmamahal na sa akin? Sa kanyang pananalangin, isang tinig ang kanyang narinig. Yun lang po narinig kong voice. Huwag kang mabahala, may ipapalit ako. Nagdalang tao si Rose ng magkasunod na taon. Dahil sa kanilang mga supling, umasa siyang magbabago na ang asawa na hindi na siya nito sasaktan at hindi na muling mambababae. Ngunit nagkamali siya. Nag-file po ako ng case against Victor Bakay ng violence against women and the children at dahil sa pakikiapid niya. Nagkaroon po kami ng 2 hearing pero hindi po siya sumipot. 2017, naghiwalay na po kami ng tuluyan. Paano ko matutustusan yung daily needs namin? Lagi akong kumakapit sa Panginoon ng wisdom and strength kung paano po maitawid ang buhay namin mag-iina. Bagaman malaki ang kasalanan ng asawa, patuloy pa rin na ipinapanalangin ni Rose ang kanyang pamilya. Una, baguhin niya si Victor Bakay. Pangalawa, magkaroon po kami ng total healing as a family, lalo-lalo na yung mga anak ko. Nang dumating ang pandemya, isang dagok ang kinaharap ni Rose nang magkasakit ang pangalawang anak. 4 days on and off ang lagnat. Nung gabi na yon na hindi na siya makahinga, talagang doon na po ako nanalangin sa Panginoon. Lord, ang dami ko nang naranasan. Ito po, ibabargain ko na po sa inyo. Huwag niyo pong kunin ang buhay ng anak ko. Nakarating kay Victor ang balita tungkol sa kalagayan ng pamilya.
nagdesisyon siyang bumalik sa kanilang tahanan. Nag-heart-to-heart talk kami na willing siyang talikuran yung mga nakaraan at iwanan na yung mga karelasyon at muli niya pong buuin ang pamilya. Nagkaroon kami ng counseling session. Feeling ko po kasi dominante ako, magaling ako, matalino ako, marami ako nagagawa. Pangako ko sa sarili ko, magbigay na ako ng quality time sa kanya. Kaya mula noon, sinabi niya rin sa akin, Mami, humingi din siya ng tawad. Humingi siya ng tawad sa mga anak ko. Nung nagkabalikan kami, unti-unting pinaghilom niya yung basag na pamilya namin. We are as one family serving God. Kaya dahil new rose na ako, perfect time na isakto binago siya ng Panginoon. Kaya at peace na po kami ngayon bilang pamilya. Ang kwento ng pagbabago, pagpapatawad at pagpapala ng Diyos sa pamilya ni Rose ay ibinabahagi nila sa iba pang mga mag-asawa upang kapulutan ng aral at papurihan ng Diyos na tagapaghilom ng mga pamilya. You know, Sonja, talagang minsan iniisip natin yung kapag nabuntis ang babae, kailangan mag-asawa sila. Yeah. Diba? That's not always the answer. Right. Diba? Yan yung isang napulot ko dun sa story na kailangan i-address muna yung mga pangangailangan nung dalawa, you know, Right. before, kasi nga pareho nga silang hindi pa, walang self-control, may mga issues pa, tapos ipagsasama mo. Eh di syempre mas malaki yung problema. But of course, nangyari na yon. And because of God's redeeming love, Right. you know, kahit ano pa yung pinagdaanan ni Rose and Victor, hindi yun nasayang because the Lord used it to become part of their lives. Yeah, talagang kahit ano yung mali mo, pwedeng gamitin ng Panginoon. If you place it in His hands, He can make Yes. something new out of it. But I just wanna comment, no, Miss Felicia, na tama yung ginawa ni Rose. Kasi Yes. dahil abusive si Victor, endangered siya, pati yung mga anak nila, so she left. Yes. And that's right, kasi kailangan mo protektahan yung sarili mo, kailangan mo protektahan yung pamilya mo. But what amazes me in this situation is, yes, she left, but at the same time, she didn't stop praying for her husband. Sabi ko, wow, di ba? Di siya Oo, napagod. Tiwala. Yung she had that faith in God na may magagawa ang Panginoon dun sa kanilang sitwasyon. Tama. Diba? But she still acted in wisdom. So I'm so amazed sa faith ni Rose, no? And it reminds me of the verse in the Bible in Isaiah 40:31. It says there, "But those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint." Kumbaga para siyang eagle at hindi nga siya binigo ni Lord. Kaya napakagaling. Yes, you know, matagal na rin akong nag-host dito sa The 700 Club Asia at marami na rin tayong na-feature na stories na katulad ng kwento nila Rose at Victor na kung titignan ay wala na talagang pag-asa. Mauuwi na talaga sa hiwalayan. Pero purihin ang Panginoon. Time and again. Pinatunayan niya na walang imposible kapag nanalig at nagtiwala tayo sa Kanya. Amen, amen. Alam niyo po, si Jesus ay tagapagligtas ng sanlibutan. Kaya niyang iligtas ang buhay mo. Paano pa kaya yung marriage mo or kung ano man yung sitwasyon mo ngayon na you feel like, God, I need you to save me from this situation. But that really all depends kung gusto mo. Gusto mo bang mag-step in ang Panginoon sa buhay mo? Maybe you're in a situation where kung hindi man marriage mo yung problema, maybe yung trabaho mo, maybe financially, kung anumang sitwasyon na kailangan mo ng intervention ni God, would you invite Him to step in your life? You know, kagaya nung nangyari kay Rose, kahit na ganyan yung nangyari sa buhay niya na, di ba, naghiwalay sila ng asawa na, she kept trusting in God. Alam niyo po, the only way that we can actually have trust in God is if we know Him. If we have a relationship with Him. And it starts with a very simple prayer to invite Him in your life as your Lord and Savior. So if that's you, and you want to receive Him in your life as your Lord and Savior, join this simple prayer with us. Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyo because you
came here on earth to live the life that I should have lived. You died the death I should have died on the cross. And on the third day, you rose again so that I could come to you. I could receive you as my Lord and Savior. And I could receive the life that you offer me here on earth. Not just here on earth, but life eternal as well. So today, Panginoong Jesus, dinedeklara ko, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo ako sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Tulungan mo ako to grow and thrive in this relationship with you, because I know that the more I know you, the more that I can trust in you. I invite you in my life. Step in my life and intervene in my life today and forevermore. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Amen. And right now, there are people who are watching us. Meron kayong mga kapansanan, meron kayong mga nararamdaman, meron kayong pinagdadaanan. You know, God is a God who heals, who restores, who makes whole, and who allows us to begin again. Let's go to Him. May mga nanonood sa atin ngayon, meron silang diabetes, complications of diabetes. The Lord is healing you right now. Receive that in the name of Jesus. Meron ding may breast cancer. The Lord is healing you right now. Receive that in the name of Jesus. There is someone watching us who is suffering dengue. The Lord is healing you right now. Receive that in the name of Jesus. Meron ding may uterine cancer. The Lord is healing that right now in the name of Jesus. There's also someone who has a cervical problem. The Lord is touching your spine right now in the name of Jesus in that area. The Lord is giving you comfort. The Lord is giving you strength right now. Receive that in the name of Jesus. There's also someone right now who is watching. You have gone through physical abuse. The Lord is near to those who are crushed in spirit. Binibigyan ka niya ng comfort ngayon, binibigyan ka niya ng lakas para makapagpatawad ka doon sa mga nanakit sa iyo, and He's also giving you wisdom what to do next. You may call our prayer center to be prayed for. But receive that right now, because God wants to walk with you. He is with you right now and wants to walk you through your healing. Receive that in the name of Jesus. Amen. Amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Hello, this is Peter Kairos. On behalf of the CBN Asia family of ministries, I want to express our gratitude to our donors and partners who continue to support our mission to proclaim Christ and transform lives. Your generosity means a lot to us and to the people we serve. Those who gave 100, 200, 500, 5,000 and more, whatever amount you gave, God sees your heart of generosity. Thanks to your support, we are able to help the poorest of the poor, share stories of love, hope, and redemption, comfort the broken and hurting, equip missionaries, empower the next generation, and produce music that celebrates the love of God. Maraming salamat po. If you're not yet a partner, please visit cbnasia.com/give to learn how you can send your support today. May God, the Lord, bless you abundantly as you honor Him with your giving. Para sa isang bata, ano nga ba ang mahalaga? Mga laruan, pagkain, kaibigan, pera? Basta ang alam ko lang, gusto ko may papa din ako. Akala ko noong makapangasawa si Mama,
magkakaroon na ako ng papa. Pero Anong oras na? Ba't ngayon ka lang? Naglalakad ka na naman? Hindi po. Bastos ka. Sasagot-sagot ka pa? pwede naman siguro akong magalit, diba? Pwede naman siguro akong magtanong ng bakit. Bakit kailangan na ako? Bakit kailangan akong lumaki sa isang sirang pamilya? Nagsisimba na kami noon sa isang Christian church. Napabilang ako sa praise and worship team. Pero sa likod ng lahat ng to, nagre-rebelde ako dahil sa galit. Alak, kaibigan, relasyon. Doon ko pilit hinanap ang pagmamahal. Kinumbinsi ko ang sarili ko na mapupunan nito ang kulang sa aking pagkatao. Subalit ito rin ang naging dahilan para matanggal ako sa praise and worship team at madisiplina ako sa simbahan. Bakit hindi nila ako maintindihan? Nang araw na yon, narinig ko ang tinig ng isang ama na matagal na naghihintay sa pagbabalik ng kanyang anak. Anak, balik ka na. Balik ka na. Akala ko, ako ang naghahanap sa pag-ibig ng isang ama. Ang Diyos pala ang matagal nang humahanap at nakatagpo sa akin. Itinuring niya akong anak. Siya pala ang aking ama. Siya pala ang kailangan ko. Siya pala ang bubuo sa aking pagkatao. Sa paglipas ng taon at patuloy na pagsunod kay Jesus, ay nagawa ko magpatawad dahil sa biyaya ng Diyos. Ang sarap pala mabuhay na walang galit sa puso. Mas nakikita ko ngayon na biyaya ang mga taong kaharap ko. At matapos ang 24 na taon na hindi ko nakita si Papa, sinubukan kong hanapin siya. Sinuportahan naman ako ni Mama. Dumating ako ng Maynila. Excited ako na ano yung itsura niya, makita sa kinakabahan kasi baka nga hindi pa din ako matanggap. So, nung paglingon ko, na pagkatingin ko pa na sa kanya, alam kong may connection kaming dalawa. Nagyakapan lang kami na sobrang higpit. Sobrang fulfilling, sobrang saya. Na hindi ko ma-explain kung anong klaseng saya yung pakiramdam na yun. Ayoko nang umalis doon sa pagkakayakap. Yung goodness talaga ng Diyos sa buhay ko, nakita ko na sa paghihintay, binigay niya sa akin, matagal ko nang dinudulog sa kanya. Yung sarili ko, tinuri ko isang puzzle. Yung kaisa-isang piece na kailangan para mabuo ako, hinanap ko sa iba. Hinanap ko sa ibang tao. Pero si Lord lang yung nakapagbigay sa akin no, kaisa-isang piece na yun para mabuo ako. May isang makapangyarihang Diyos na laging nandyan para tulungan tayo, para buhatin tayo sa mga panahong hindi na natin kayang maglakad. Amazing God. You know, talagang si Lord, wala talagang imposible sa Kanya. He not only makes things new, but He restores. Yes. What a wonderful turnaround. Pumarito ang Panginoong Jesus sa lupa para i-reconcile tayo sa ating Ama sa Langit. Our earthly Father may have failed sa pagiging mabuti at responsabling Ama sa atin. Pero huwag tayong malungkot o madismaya sa buhay natin dahil nandyan ang Panginoon. Ang Ama natin sa langit, kailanman hindi tayo pababayaan. Forever, Father. Ang sabi niya sa Psalm 27 verse 10, "For my father and my mother have forsaken me, but the Lord will take me up." Amen. At hindi lang siya ang Ama natin sa langit, siya rin ang may likha ng mundo. Kaya lahat ng kailangan natin, pagtataguyod man yan, pag-iingat, pagmamahal, kayang-kaya niyang ibigay yan sa atin. Pinatunayan niya yan when He sent His Son Jesus for us para iligtas tayo sa eternal damnation. Kaya kapag nagtiwala tayo sa Kanya, hindi niya tayo bibiguin, di ba? Magbabalik po ang The 700 Club Asia pagkatapos ng ilang paalala. Grabe! Yung inaantok na ako tapos ito mapapanood ko. Sana lagi papaalala sa akin ni Lord na ang galit na nasa puso ko may solusyon. I'm sorry, natagalan.
Maraming salamat din po dahil tinuruan niyo ako kung paano patawarin ang asawa ko. Kailan ba natin huling sinabi sa isa't isa? I'm sorry. Tsaka, Yung I love I you. love you. Gusto mo bang maging bahagi ng programang Kapupulutan ng Aral ng Pagpapatawad at Nagbibigay Pag-asa? Partner with CBN Asia. Sa iyong 1,500 pesos donation, may pagpapatuloy natin ang pagpapalabas ng mga bagong tanikala Holy Week specials at iba pang makabuluhang programa ng CBN Asia. Plus, you will receive an exclusive gift, the director's cut of Kampihan and the comedy drama Senior Moment in a USB flash drive with bonus tracks. Scan the QR code or visit cbnasia.com/give to send your donation. Become a CBN Asia partner today. Pizza. Sa favorite mong pizza. Anong pizza? Ano ba talaga? Ha? Pizza o siya? Ganyan ka, manloko ka! Jealousy. Set of feelings. Set of negative emotions that result into action. It is usually triggered by the desire to preserve a relationship. Ito yung nararamdaman mo kapag nakakakita ka ng karibal na maaaring makasira sa iyong relasyon. Romantic. Ito yung nag-aalala ka kasi baka pinagpalit ka na niya sa iba. Family. Wala na siyang oras sa'yo kasi puro sa pamilya na lang niya. Friend. Lagi siyang masaya kapag kasama ang barkada, pero kapag ikaw ang kasama, power. Wala na siyang oras sa'yo dahil puro sa trabaho na lang o kaya naman nakakabili siya ng mga bagong gamit tapos ikaw. Jealousy can be either constructive. Ito yung may desire ka to preserve your relationship with your husband or wife. No, staring at you. I think you've got something that Shirley admires. Be careful. Really? Yeah, sinasabi ko lang. You be careful. Or destructive. It is the desire to possess or control a relationship. Ito yung mas madalas wala nang involved na love. Obsession. Kung minsan morbid at delusional. Kung ano-ano yung iniisip mo na hindi naman totoo. So, how do we deal with jealousy? P-R-A-I-S-E. Praise. P. Pray for discernment. Kailangang manalangin muna para malinawan ng isipan kung may katotohanan ba ang pinagseselosan. R. Reality check your source of jealousy. Baka naman imagination mo na lang ang pinaiiral mo. Alaming mabuti kung may basehan ba ang pagseselos mo. A. Appraise your insecurities. Accept what you cannot change. I. Improve the areas that you can change. Ano bang gagawin mo kapag nai-insecure ka? Laging tandaan, marami ka pang pwedeng ma-improve sa iyong sarili. Learning never stops. S. Speak to the person of significance about how you feel, not how you perceive them. Magkakampi kayo, hindi kayo magkaaway. Don't assume, don't blame your partner. Mahalagang makapag-usap ng mabuti. And E. Earnestly pray together. Mas magandang manalangin ng magkasama. It means that you are in agreement. It wakes you up to the purpose why your relationship is there, which is to agree to serve the Lord together. Love, you're my first priority after God. Love, I love you. Love, uwi ako maaga. Titigman ko yung luto mo. Love, wear your best dress. We're going out on a date. When you constantly have to run after somebody for fear na mawawala siya o mapupunta siya sa iba, then it's no longer love. Kasi wala nang trust. Alright, we have to believe that love goes on forever. I love you just the way you are. Trust love, trust God. Because there is no fear in love. Kaya we should put our trust in God more than anyone else, even our partners. So yun na nga, selos ang usapan. Selosa ka ba, Miss Felici? Okay. Selosa ba ako? Si God selosa. Selosa.
It's actually like No, I think for me, it's more of protective. Right. You know, like there are certain things that you need to guard against also. But my husband has not thankfully given me reason, you Right. know. So, but yun na nga, like, we must be aware that the enemy is also there and he will try to, you know, destroy your union. So, meron kaming mga pinag-agrihan. Like, for example, if let's say a person wants to go home with him na ibang sex, di ba? You know, actually, we discourage that. Right. You know, yung kayong dalawa lang sa sasakyan, ganyan. Mga ganon. Yung parang those are things. And then if he's asked by someone, parang he always says, ask my wife. Yung mga those things. So, and then if it's a woman that is asking him something, he will tell me para may accountability din siya. Yung ganon. How about you? Right. You know what? You're right. It's about protecting something sacred, especially marriage. So before pa magkaroon ng selosan, nagkaroon na kami ng usapan na may boundaries na kami in place. Let's say, halimbawa, may coworker talaga na sobrang wala nang masakyan, kailangan. Love, okay lang ba? But this female coworker will ride at the back, not in the front. Diba? Tapos sabihin niya, ito na natin. But that's very rare. Yes. And sometimes when he gets random messages from like female pastor, like this, like that, sabi niya, love, tingnan mo. Hindi ko na to re-replyan na kasi hindi ko naman siya kilala, mga ganyan. Or yung kailangan secure din kayo enough to be able to talk about these things maturely and agree on things that can put guardrails in your relationship to not give the enemy a foothold. So because of that, I've never had a reason to be jealous. Kasi proactive kami pareho in these things. So there's intentionality, Right. there's accountability, there's transparency dapat na pag-uusapan nyo. Like for example, if something uncomfortable happens, you know, na hindi mo sinasadya, ito so awkward thing or whatever, nagkakwentuhan na kami, you know, Han, you know, this happened, it's kind of weird, ganyan, you know, tas, yun, and we just pray about it and At saka walang tinatago sa isa't isa. Very important. Alam namin ang mga password. Walang taguan. Yes, At wala, dahil nga hindi naman ako selos, it's not like chinecheck ko din naman. Yeah. Diba? Pero kasi most of the time, actually, our feeling of jealousy stems from something deeper. And it's insecurity. And pag di kayo open sa isa't isa, doon naggagaling din yung insecurity. One of the things, diba? Pero kapag nakakaramdam tayo ng selos, yun nga, kasi syempre malamang natatakot tayong mawala yung tao or yung bagay na mahalaga sa atin. Like what we talked about, it's marriage. Maybe it's a relationship, a friendship, maybe even a career opportunity. Deep down, natatakot tayo na, naku, baka I'm not good enough, naku, baka hindi ako worthy sa trabaho na to or sa success na to. Mga ganong feeling. Oo, pero when we understand that we are loved perfectly by God, kaya natin ma-overcome ang fear and insecurity. Embracing this love allows us to let go of jealousy and find peace within ourselves. Mas madali nang magtiwala. In 1 John 4:18, it says, "There is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love." May God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you and give you peace. Bye! See you next time. Ngayong Huwebes, Napilitang magnakaw sa murang edad si Luisito upang mabuhay nang iwan sila ng ama. Magpatuloy kaya ito hanggang sa kanyang pagtanda? nabalot si Christian ng matinding takot noong nang magpositibo sa COVID-19. Saksi si Nicole sa pagtalo ng isang estudyante mula sa isang mataas na gusali ng kanilang universidad. Lahat ng yan dito lang sa The 700 Club Asia. Huwebes alas 12 ng gabi sa GMA.